Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang matinding bakbakan na naganap sa sparring ni Volk at Ipo. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang mga nangyari matapos ang sparring session na yun. Pati na din ang tungkol sa trigger na magpapabalik sa ating bida sa professional boxing. Nang mapaisip si Dan Kichi kung gaano kahalima ang transformation ng ating bida, nakita nating niyaya ni Sendo si Volk na umupo dun sa ring para mag-usap after makaalis nila Ipo. Pinagsabihan niya ito since sineryoso ng world champion na to ang sparring nila ni Ipo. Pero wala namang naintindihan si Volk sa mga sinasabi niya dahil sa Kansai dialect at sa bilis nito magsalita. Nang sabihin ni Sendo na nasisiguro niyang alam ni Volk ang dahilan kung bakit nagretiro ang ating bida, tila na guilty ito at napasimangot habang iniisip ang nangyari sa laban. Nabanggit niya na ang nag-trigger sa kanya para seryosohin ang sparring ay ang pagsalag ni Ipo ng kanyang mga best punches nang walang kahirap-hirap. Reply naman ni Sendo na nagawa lang yun ni Ipo dahil pagod si Volk sa training at hirap ito sa kanyang weight control, kaya naman mas mabagal siya than usual. Sagot naman ni Volk, kaya halos bugbugin ako ng isang taong hindi na professional boxer. Ganun pala yun. Kaya naman napaisip ng sobra si Sendo. Pero sabi nito na kung kumonekta pa ang mga solidong suntok ni Volk, siguradong mabubugbog ng sobra si Ipo. Hindi naman na-convince si Volk doon dahil na maging world champion siya, na-develop niya ang kanyang confidence at na-improve pa lalo ang mga boxing skills. Pero basic na basic nga lang daw na dinurog ni Ipo ang mga pinagpaguran niyang iyon. Dahil kahit pabilisan ng IBF Junior Lightweight Champion ang face, madaling nakakasabay si Ipo. At ramdam na ramdam din niya ang mga posibleng tumama sa kanyang pamatay na counter ni Ipo. Dagdag pa nito na na-improve ng ating bida lahat ng teknik niya hanggang sa maliliit na detalye. Kaya naman sobrang calculated ng galaw nito sa buong sparring. At sa uli, napaka-question ito kung Dempsey roll ba ang nakita niyang nanggaling sa ilalim. Since si Sendo nga ang unang biktima ng Dempsey roll, tinanong ito ni Volk kung alam niya bang pwedeng maging vertical motion iyon. Reply naman ng Naniwa Tiger na hindi niya nga alam at first time niya lang din itong nakita. Kaya naman napagtanto nila na yun na nga ang bagong form ng Dempsey roll. Dahil doon, nanggigil si Volk na kung retired na si Ipo, bakit pa nito ina-upgrade lahat ng mga pamatay nitong teknik? At napatanong kung anong purpose ng ating bida kung bakit gusto pa nitong lumakas lalo. Hindi naman sure si Sendo, pero nasisiguro nitong may reason si Ipo. Sunod na tinanong ni Volk ito kung may balak bang bumalik ang ating bida sa pagiging professional boxer. Sagot ni Sendo na hindi nga siya sigurado, pero alam nitong merong reason si Ipo kung bakit ito nagretiro at hindi makabalik sa professional boxing. Agara namang tinanong ni Volk ito kung anong reason yun, since parang nasasayangan siya dahil tinatago lang ni Ipo ang malahalimaw nitong lakas. Nagkainitan na nga itong dalawa dahil puro na lang hindi alam ni Sendo ang sagot kahit pa magkaibigan sila ni Ipo at tinabog itong irresponsable. Kaya naman nagalit si Sendo at tinapon nito si Volk na kahit anong pang tanongin niya, bibigyan niya ito ng tamang sagot. Pero nang tanongin siya ni Volk kung bakit nag-aaral ng new form of Dempsey roll si Ipo, tila natameme ito at hindi makasagot sa tanong na iyon. Biglang dumating si Dan Kichi at sinabi nitong wag nang problemahin yun since wala naman sila magagawa kahit pa may gaway silang dalawa. Kaya naman na-realize ni Sendo na wala nga silang magagawa since hindi rin naman nila alam kung ano ang reason ni Ipo. Pero sabi ni Dan Kichi na dahil nga matanda na siya, nagigets niya kung bakit tila umaasa pa rin ang ating bida. Si Ipo nga daw ay sumusugal sa isang maliit na pag-asa at yun nga daw ay parang nakabaon sa lupa na para bang naghihintay mahukay at pwede nga ang pangarap na yun ay maging panaginip na lang. Nabanggit din niya na kung wala magpupush yung magiging trigger ni Ipo, wala mangyayari sa pangarap na yun. Matapos yun, napatanong si Volk kung ano kaya ang magsisilbing trigger para bumalik si Ipo. Sagot ni Dan Kichi, posible nga daw na malapit lang kay Ipo ang trigger na yun o di kaya mas marami pang pwede mag-trigger sa kanya. Ngunit si Ipo at Kamugawa nga daw ay nag-hesitate para ilagay ang daliri nila sa trigger. At kung patuloy sila mag-hesitate, mananatiling panaginip na lang ang pangarap na yun. Nang tanongin ni Sendo kung ano ang minimini Dan Kichi, sagot nito na intindihan na lang nila ang kanilang mga sarili dahil si Bulgado ay may paparating na title defense. Bago umalis, pinaalalahanan nito si Sendo na para matalo ang greatest champion in history, kailangan mong baguhin ang history mismo at hindi nga daw yun kaya gawin ng mag-isa lamang. Subalit, tila hindi naman nag-gets ni Volk at Sendo ang mga pinagsasabi ni Dan Kichi.
Matapos yon, sunod nating nakita si Ipo na nagising sa kanyang pagkatulog habang binabantayan ito ni Miguel at Wally. Tinanong ni Miguel si Ipo kung okay lang ba ito, since alam nga niya ang naging reason nito kung bakit nag-retire, at dadalhin niya si Ipo sa ospital kung sakaling kakailanganin. Nang i-check ni Ipo ang kanyang kalagayan, sabi nito na sumasakit daw ang mga part na tinamaan ng suntok ni Bolg, pero other than that, okay na okay siya at sadyang napagod lang dahil sa matinding sparring. After noon, tinanong siya ni Wally kung hindi na ba nito gusto ang boxing kaya siya nagretiro. Naguguluhan nga daw siya since si Ipo ang nagturo sa kanya kung gaano kasaya ang sports na boxing, pero tila sinukuha niya ito at nag-quit. Kaya naman tinanong siya ni Wally kung ayaw niya na ba ang boxing. Sabi naman ng ating bida na mahal niya pati ng pagbaboxing. Dahil doon, agaran siyang tinanong ni Wally na kung ganun, bakit hindi siya bumalik ng boxing? Since nakita nga niya sa sparring nila ni Bob na sobrang lakas pa rin ito. Subalit, hindi masagot ng ating bida ang tanong na yon. At sinabing satisfied na siya na napapakita niya ang kanyang greatness sa boxing kahit onte. At iyon nga daw ang rason kung bakit ginagawa niya ang lahat as a trainer. Nag-agree naman si Wally at sinabing importante ang mga nagtuturo ng boxing dahil kung wala si Miguel, wala siya ngayon kung asan sila. Kasunod noon, shinare nito kung gaano siya ka-excited sa paparating na laban nila ni Ricardo. At sinabi nito kay Ipo na panoorin niya mabuti kung paano siya magiging best in the world after niyang talunin si Ricardo. Kinabukasan habang nag-roadwork sila Wally, nagalit si Bolg dito dahil sa mga careless actions nito na pwedeng mag-cause ng injury. Habang nangyayari yun, pinapanood sila ni Dankichi at Miguel. Na-mention ni Dankichi kay Miguel ang posibleng pressure sa Mexico na makaapekto kay Wally. Nag-agree naman si Miguel tungkol sa pressure. Since 2,200 above sea level nga ang Mexico, kakaunti lang ang oxygen dito. Kaya naman kailangan nila mag-prepare sa mga posibleng maging problema sa laban. Habang si Ricardo naman ay sanay na sanay sa ganoong pressure. Since lumaki nga ito sa bundok kung saan mas mataas pa sa Mexico. At nagtrabaho bilang guide at mag-carriers ng mga turista. Pwede nga daw nilang i-ignore ang mga cheer ng mga Mexicans, pero hindi nila kayang i-ignore ang environment. Kaya naman literal na home court advantage talaga ang mangyayari sa paparating na laban. At sunod na tinanong si Miguel kung na-realize na ba nito na lahat ng bagay ay pumapabor sa kalaban. Sagot ni Miguel na hindi naman nga nila ginusto yun, pero naka-receive sila ng invitation mula sa heroic champion na si Ricardo. Kaya naman logic at courtesy ang nagudyok sa kanila para tanggapin ang invitation na yon at gawing highest priority ang legendary champion. Nang marinig nga ni Dankichi iyon, sabi nito na parang Japanese na kung mag-isip si Miguel. Nabanggit ni Miguel na dahil nga yun sa kanyang natutunan tungkol sa spirit of the Japanese noong mga bata pa sila, kung saan nirespeto nga daw niya ito at hindi niya kinalimutan. Hindi man nga daw niya naturo ang tungkol doon kay Brian Hook, tinuro naman ni Ipo kay Wally yun gamit ang kanyang mga kamao nung naglaban sila. At madaling tinanggap ito ni Wally dahil sa kanyang natural raw talent. Sabi naman ni Dankichi na kung pwede yung matalo si Ricardo gamit ang tapang, hindi na siya mag-aalala. Pero confident naman si Miguel sa kanyang bata na may chance itong manalo since merong rule si Wally na sa kanya lang nag-a-apply. Matapos yun, natuwa si Ipo kay Bolg at Wally dahil sobrang close nito to the point na para na silang magkapatid. Reply ni Sendo na magkasama na nga ito simula nang nasa New York pa sila at maaga silang sabay pumunta ng Mexico para makapag-adjust ng katawan. Kaya naman gets niya kung bakit close na close ang dalawang ito. Dahil doon, napatanong si Ipo tungkol sa pag-a-adjust ng katawan nila. Na-mention ni Sendo dito kung hindi ba napansin ni Ipo na kahit nga kalmado lang silang nagja-jogging, mararamdaman mo unti-unting bibigat ang iyong katawan. At yun nga ay dahil nasa mataas na lugar sila. Kaya naman nagets na din ni Ipo kung bakit naka-face mask kila Wally at Volk. At iyon ay para i-train ang kanilang puso at lungs. Umaasa ang ating bida na sana nga manalo ang dalawang matalik na magkaibigan na to. Pero sabi ni Sento na imposibleng mangyari yun dahil kahit ka sobrang galing at lakas nitong si Wally, merong sobrang importante na kulang sa kanya. At yun nga ang bloodlust. Dagdag pa ni Sento na kahit nga merong kakayanan si Wally mandurog ng mga kalaban, kulang ito sa gigil para manalo at kulang din ito sa spirit para kuhanin ang sapilitan ng belt mula kay Ricardo. At ni konti, hindi nga daw naramdaman ni Sendo sa sparring nilang intimidation o pagkagutom para makuha ang belt. Habang pinapanood nila si Wally na nagpapabanjing-banjing, tinanong ni Sendo si Ipo kung sa tingin niya okay lang ba ang ginagawa ni Wally kahit pa sobrang lapit na ng laban ito.
at hindi nga daw niya ito makitaan ng world champion qualities kahit katiting. Sagot ni Ipo habang inaalala si dati na marami nang nagtangka sa belt ni Ricardo na sobrang brutal at may kakaibang bloodlust. Pero lahat ng iyon ay dinurog lang ng legendary champion. Kaya naman para sa kanya, okay lang ang ginagawa ni Wally. At dagdag pa nito na papwedeng si Wally ang magiging challenger ni Ricardo na hindi pa nakikita ng buong mundo. Biglang nag-pass forward nga ang story sa Arena Mexico kung saan unang nagharap ang legendary champion na si Ricardo at ang genius challenger na si Wally. Nabilib si Ipo kay Wally since kahit nga face to face na ito kay Ricardo, hindi ito nagpapakita ng kahit konting kaba. Tinanong sila ng reporter kung ano ang kanilang first impression sa isa't isa at ano sa tingin nila ang mangyayari sa laban. Sagot ng champion, "Siguradong kakaibang boksingero to si Wally. Kaya wala akong prediction sa mangyayari sa laban. Pero isa lang ang nasisiguro ko, hindi magkakaroon ng bagong world champion." Matapos sabihin ni Ricardo, biglang dumila ito si Wally na tila ba nangaasar at sinabi nito, "Wala naman akong pake sa belt eh. Excited lang ako makalaban ng pinakamalakas sa buong mundo. Yun lang." Dito nga natin makikita mga par na sa press conference pa lang ay talagang nagkahangasan ang dalawang halimaw na boksingero na to. After nun, lumapit ito ng dahan-dahan kay Martinez at in-examine niya ito mula ulo hanggang paa. At biglaan na lang itong tumambling at sinabing mukhang malakas nga ang legendary champion kaya naman magiging masaya ang laban. Reply naman ni Martinez na wala nga siyang maalalang boksingero na nakapagsabing masaya siyang kalaban. Sagot naman ni Wally na siya nga ang unang boksingero na yon at sinabing maghanda siya at ma-excite since mananalo siya sa laban. Matapos yun, agad nitong pinigilan ni Volk since nagiging bastos na ito sa harap ng legendary champion. Habang hinihila palabas, galit na sinabihan nito si Miguel na turuan niya ito ng manners. Sa labas ng Arena Mexico, nabanggit ni Miguel na aasahan niya ang ating bida. Reply naman ni Ipo na sigurado mag-cheer siya sa laban na yun. Ngunit biglang binanggit ni Miguel na aasahan niya pala ito sa second. Kaya naman tila na-stun at hindi nag-process sa utak ni Ipo ang sinabi ni Miguel. Sa restaurant habang kumakain, nabanggit ni Ipo na hindi niya nga kaya maging second sa isang world title match since napakalaking responsibility nito. Na-mention naman ni Miguel na meron na nga siyang permission mula kay Kamugawa na makausap niya ito sa telepono. Kabadong-kabado nga ang ating bida since first time niya magiging second sa isang world title match. Sabi naman ni Miguel na magiging charge lang naman si Ipo sa upuan at tubig at kayang-kaya niya iyon since lagi niya naman na itong ginagawa. Matapos yun, sinuggest ni Ipo na si Yanaoka na lang ang maging second since mas marami itong experience. Pero since balak pa rin ng kampo ni Sendo kalabanan si Ricardo, ayaw niya itong kuhanin at magpabaya. After noon, diniscuss ni Miguel ang mga magiging role nila sa paparating na laban. Nang tanggihan ito ni Ipo dahil nagiging makasarili nga si Miguel sa kanilang decision, na-mention ni Miguel na pamilyar nga si Ipo kay Ricardo. Kaya naman if ever na may makaligtaan siya sa laban, umaasa itong mabibigyan sila nito ng advice. Pero nang tanggihan pa rin ito ng ating bida, nakiusap si Wally dito. Since sila nga ni Miguel ang dahilan kung bakit siya nagboxing at meron siyang gustong ipakita sa kanila. Dahil doon, hindi na nakatanggi si Ipo at tinanggap na ang proposal. Kinabukasan sa Arena Mexico, nakita natin ang IBF Junior Lightweight World Champion sa loob ng ring para sa kanyang second title defense. Sa waiting room, namang problema ang ating bita kung iiwanan niya ba ang weights niya o hindi. Dahil may experience nga siyang nasobra ng kanyang lakas at aksidenteng naihagis ang upuan. At nag-worry itong magkamali sa ganon kalaking event. Nang magsisimula na ang second title defense ni Volk, tinanong ni Miguel si Ipo kung hindi ba ito manonood ng match. Nabanggit din ito na hindi nga dapat kabahan si Ipo since hindi naman siya ang lalaban sa ring. Pero hindi pa rin mapakali ang ating bida at kinakabahan pa rin itong magkamali. Kaya naman nag-practice na lang ito kung paano niya may papasok ng tama ang upuan sa ring. Habang ginagawa yun, confident siyang mananalo si Volk at wala itong magiging problema sa laban. Matapos magkaharap ng dalawang boksingero sa loob ng ring, nabanggit ni Dan Kichi na magkaparehas nga ang body build ni Ipo at ang makakalaban ni Volk. Kaya naman sabi nito na good decision ang naging sparring nila sa ating bida. Pero sabi ni Volk sa kanyang isipan, nakabaliktaran ang nangyari dahil doon siya nagkaproblema sa sparring nila ni Ipo.
Sunod na nga natin nalaman na napuruan pala ito ng sobra dahil sa malabombang body blow na naging reason kung bakit ito na-injured at nakakaramdam ng sakit kada nagbabato ng right punches. Dagdag pa nito na nagpupuweri siyang hindi niya na kayang magtamo ng suntok sa part na yon. At since in-fighter ang kalaban niya, nasisiguro niyang susugod ito at pupuntiriyan ng kanyang katawan. Kaya naman kailangan niya agad tapusin ang laban. Nang i-bait ni Volk ito gamit ang kanyang left punch, sa pagangat ng challenger, agad itong sinalubong ng White Fang. Ngunit, hindi na bato ng champion ang kanyang right overhand follow-up punch dahil sa kanyang rib injury. Langya mga par, sa lakas ng suntok ng idol natin, nagkakarak yung ribs ni Volk no? Solid! Matapos yun, sumugod at tumabante na ang challenger. Habang problemado naman ang champion at sinisisi si Ipo sa nangyayari sa laban. Sa waiting room, napansin ni Ipo na ibang galaw ni Volk at napaisip ito kung ano ang nangyari. Patuloy na nagpapakawala ng mga body blow ang challenger. Dahil doon, napansin na din nila yan na na pangit ang movement nitong si Volk. Kaya naman nasisiguro ni Sendo na merong pinoproblema itong champion. Hindi nga niya magamit ang kanyang usual boxing strategy at nahihirapan siyang dumistansya sa challenger. Nang subukan gumawa ng space ni Volk, nagbato ito ng left jab na madaling inilagan ng challenger. At sunod na kumonekta sa depensa ng champion ang solidong body blow. Kahit nga malinis na depensa nito ni Volk, tila napuruan pa rin ito dahil sa kanyang rib injury at muling sinisisi Ipo dahil sa kanyang kalagayan. Nagpatuloy ang pag-abante ng challenger pero swabing inilagan lahat iyon ni Volk habang minimake sure na hindi ko konekta sa ribs niya ang mga suntok na yon. Calculated pala mga galaw nitong challenger at hindi napansin ni Volk na unti-unti na pala siyang nako-corner. Pero basic lang itong kumawala doon habang kumukonekta ng left punches. Subalit hindi pa rin ito tinantanan at patuloy na hinahabol ito ng mga solidong suntok. Pero this time, aware na siya na unti-unti na siyang nako-corner. Dahil doon, na problema siya kung hanggang kailan niya kayang itago na left punches lang ang kaya niyang ibato. Nang mapaisip nga ang champion na unti-unti ng challenger gamit ang mga left jabs, na-realize din ito na hindi gagana ang strategy na yon. Kaya naman napagdesisyonan nitong lakasan palalo ang mga binabatong left punches. Ngunit patuloy pa rin ang pressure ng pag-abate ng challenger na para bang wipek ang mga suntok na natatamo. Porsigido naman si Volk na pigilan ng challenger dahil alam nito na kapag tumama ang isang body shot, yun na ang katapusan niya. Nang kumonekta ang solidong right hook ng champion, sabi nito na kailangan niyang isipin na parang si Ipo ang kanyang kalaban at gamitin ang kanyang buong lakas. Dahil noong nagpabaya siya sa sparring nila ng ating bida, doon siya nito halos lamunin ng buhay. Nang lumanding muli ang solidong left punch sa challenger, hindi pa dito nagpatinag at agarang bumawi ng suntok na tumama sa depensa ng champion. Dahil nga iniisip ni Volk na si Ipo ang kalaban nito, nag-init ang dugo niya at biglang nagpakawala ng left straight na madaling inilagan ng challenger. At sunod nating nakita ang preparation para sa isang maladinamitang body blow. Subalit bago pa kumonekta ang suntok na yun, pinatalsik na ito ng champ gamit ang kanyang solidong left uppercut counter na nagpabagsak sa challenger. Hindi na nga ito binilangan ng referee at agarang tinapos ang laban na nagresulta sa pagkapanalo ni Volk via first round knockout. At sa uli, pinasalamatan nito si Ipo para sa kanyang flawless victory.